It's a healthy Saturday once again dito sa Bantay Kalusugan. Ako po ang inyong host, Dr. Glenna Feya Chulay, at mag-uusap na naman tayo tungkol sa kalusugan. Ngayon ay marami na nagkakaroon ng problema sa pandinig. Ito ba ay may kinalaman sa ating mga pinagtatrabahuhan? Aalamin natin kung meron bang batas ukol dito. At paano kung nabingi ka na or papasok ka pa lang sa isang trabaho, ay meron ka na palang diferensya sa iyong pandinig. So, kasama natin ang mga eksperto sa larangan ng pagdinig dahil sa trabaho. Ayan, so mas lilinawin pa natin dalawa ang ating mga specialist ngayon. Kasama natin si Dr. Risa Relova na isang practicing sa occupational health physician siya sa iba't ibang kumpanya for 22 years. So imagine ang kanyang pagiging eksperto na. Nag-graduate siya ng Doctor of Medicine sa University of the East Ramon Magsaysay Memorial Medical Center, College of Medicine. At naging diplomate and fellow in occupational medicine by the Philippine College of Occupational Medicine. At nagkaroon din siya ng training sa occupational hearingist and was conferred as specialist by the Council for Accreditation in Occupational Hearing Conservation. So, kasama natin Dr. Risa Relova. Hello, good morning sa inyong lahat na nanonood ng Bantay Kalusugan. At kasama rin natin si Maria Angela Domingo, National Board ng Philippine College of Occupational Medicine, immediate past president ng PICOM Laguna Chapter, Occupational Health and Safety Manager ng Amherst Laboratories Incorporation, Vice President International Health in Alpresh, works as occupational health specialist for 10 years now. So ang tatagal na talaga ng kanilang mga experiences sa larangan ng occupational medicine. Good morning, Dr. Angie. Good morning, Dr. Glenna, Dr. Risa. Good morning at good morning po sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig po sa Bantay Kalusugan. So mag-uusap tayo tungkol sa mga pandinig. Kasi kapag may problem sa pandinig, nagkakaroon din ng problema sa pagsasalita. Yes. Diba? Kasi minsan, pag halimbawa pwede rin maging cause ng away yung pandinig eh. Halimbawa, sabihin, na mali yung dinig mo, mapapasagot ka ng mali. Kasi Yes. nag-aaway sila, di ba? Yes. So, importante yung ating hearing, lalo na sa isang kumpanya. Halimbawa, ay may nuutos pala yung boss, ang dinig mo ay babaan ng temperature, bigla mo na itaas. O, so, may effect talaga yan. Yes, yes. So, kaya importanteng malaman natin saan ba nanggagaling ang mga noises. Paano ba natin masasabing ito ay noise? O yung mga noisy sa school, yung mga nililista dyan, ha? So, paano po ba natin malalaman na may maingay? Ito ba yung mga nagchichismisan lang sa kumpanya? Actually, may iba-ibang level po ng pandinig, no? Na sasabi ang ingay sa pagpagitan ng decibels, no? Decibels. So, may Decibels. bago tayong term, decibels. Ito yung pang-gauge natin kung gaano kaingay ang iyong kapitbahay. Oo. Pag mga zero, ibig sabihin, zero, tahimik. Tahimik. Yeah. Ayan. Pero yung conversation na normal, umaabot ng 40 to 60 decibels. Pero pag maingay na, actually, ang inaabangan naming na decibel ay 85 decibels. May limit. Yung 85 parang may sumigaw na. Tama? Actually, doktora, ito ay parang kabuuan na ng noise sa paligid na, no? Kung ang pinag-uusapan din natin dito is yung sa workplace. So, katulad nung nabanggit ni Dr. Risa, yung 85 na yon na decibels, yun na po yung limit natin. Okay. So, pag once po na nakaabot po tayo sa 85, dapat po ang ating mga employers po ay nagkakaroon na sila ng mga protective measures po, no? And also yung hearing conservation program para po sa ating mga employees. Okay. So, ayan ha, yung ating mga pandinig ay name-measure ng decibels. Yes. So, saan naman po nanggagaling ang mga ingay sa kumpanya?
sa isang workplace. Okay. Halimbawa, isa sa mga halimbawa nito, Doktora, for example, kung sa mga construction sites, yung mga common works nila like yung drilling, yung pagdidrill, yung mga malalaking mga makina na ginagamit po, no? Exposure po yan sa mga loud noises. Sa mga manufacturings naman po, no? Syempre may mga generators dyan, may mga compressors, may mga makina na biglang bumabagsak, yes, stamping. So, yan po ay mga contributory na mga matataas na mga noise levels. Sa mga pangkaraniwang, for example, sa mga opisina, lalo na kung kunwari enclosed yung room, tapos medyo malalakas yung tawanan, yung usap, hindi mo na mamalayan. Ano na yun, noise level na na-attain mo na. Kaya tama si Dr. Glena kanina, no? Yung mga noises sa school, sa mga offices, yung mga chismisan na yan. Hindi nyo napapansin, di ba? Unti-unti, pero palakas ng palakas. Noise level na talaga yun, Dr. Especially diba yung mga nasa BPO, na matagal na nakalagay yung mga headset. Sobrang diretso ang ingay sa tenga. Lalo pa pag nagsisigaw na yung kanilang mga kliyente at nagagalit na, talagang pwedeng magkaroon ng hearing loss ang isang BPO employee. Yun nga, nabanggit nyo nga, Doktora, pwedeng mag-cause ng hearing loss ang exposure natin sa matataas na ingay or noise. So halimbawa, music naman, makukonsider din siyang noise? Yes, Doktora, lalo na yung sound level niya, kasi yung background, and also, syempre po, Doktora, kung hindi enough yung soundproof, or yung barriers po na meron po sa isang lugar kung saan nagkakaroon ng recording or yung mga sounds po, alam mo, minsan naka-attend ako ng isang rock concert, ano? Pag uwi ko, bingi ako eh. Ayan. Oo. So, actually, workplace pa rin kahit concert it's a workplace pa rin, no? Tuturing natin. And environment pa rin siya, may kinalaman sa ating kapaligiran. So talagang, after mo talagang makinig sa mga dumadagundong na sounds, mapapansin mo pati yung heartbeat mo sumasabay. Yes. Tama, di ba? So may effect po, hindi lang sa ating pandinig, pati yung ating mga heart. Ayan. So, paano po nagkakaroon ng hearing loss? Paano ba yung pathophysiology natin dyan? Okay, Doktora, yung sa akin na lang, yung sa pinaka, usually ito yung paraan ng pagpapaliwanag ko po, no, sa mga manggagawa, sa mga employees, no. Yung ating inner ear, meron po tayong dyan tinatawag na cochlea. Yung cochlea na po yun, ay meron po tayong hair cells. So, kung ang tainga po natin ay na-expose po ng mahabang panahon, no, or may katagalan po sa loud noise, no, nadadamage po niya yung hair cells. Ang hair cells po na ito, tawag nito, yung nagtatransmit po ng sound waves para maging electrical impulse po papunta sa brain. So, pag na-damage po yung hair cells natin, permanente po yung hearing loss. So, hindi lang yung eardrum natin na parang salamin sa loob ng tainga. Kapag nabasag kasi ito, talaga mayroong hearing loss na. Meron din pero itong mga hair cells na to, kapag nagkaroon ng damage, magkakos din ng hearing loss. Yes. At irreversible po siya. Yes. So, hindi na po maibabalik sa dati. Kung ikaw ay pumasok as Class A sa iyong trabaho, ibig sabihin, fully, essentially normal ka. Pero paglabas mo sa trabaho, nagkaroon ka ng hearing loss, ito ay hindi mo na maibabalik sa dati. Pwede ka pa maging Class B or Class C. Yes, Doktora. May mga levels tayo ng mild, moderate, and yung complete severe hearing loss po. So, na-explain na natin sana naintindihan nyo maigi na itong mga sound waves na to, kahit kayo ay nasa bahay lamang, ikaw ay isang nanay na nag-full blast ng iyong music habang ikaw ay naglilinis sa bahay, ay pwede rin magkaroon ka ng hearing loss. Dahil nga sa sound waves. Ayan, Pati yung mga bata na nasisigawan lagi siguro ng mga magulang, pwedeng mahiring-hearing loss ninyo. Yes! Oo, tama, Doktor. Yan ang pinaka-common na noise sa bahay. Sabi na, ay daig pa ng mga nanay ang mga megaphones. Pero ganyan talaga kasi pag hindi sumusunod ang mga kasama sa bahay.
So, may batas po ba tayo sa Department of Labor and Employment regarding sa hearing loss? Okay. Yes, Doctor. Sige po. Meron po tayong isa from DOLE Occupational Health and Safety Standards po. So, sa Rule 1070, diyan po nakapaloob yung limit natin sa noise exposure, which is yung nabanggit po ni Dr. Arisa kanina, na 85 decibels. So, doon po sa mandato po na yon ay nakapaloob din po doon na once na na-meet na po yung 85 decibels, kinakailangan po na yung employer ay meron pong kaakibat, no, na ways to prevent, no, na magkaroon ng hearing loss yung kanilang empleyado. So, nandyan po yung paggamit ng PPE, nandyan po yung, actually, before po maggamit ng PPE, dapat i-consider muna yung removal po, no, kung saan nanggagaling yung high level of noise. And then, nandyan po yung mga administrative concerns. So, nakapaloob po yan doon sa Rule 1070 po, no, ng DOLE. So, kasama po talagang dapat nagmo-monitor ang workplaces. Especially kung alam nilang maingay yung lugar, dapat po ay nagte-testing sila ng noise, no? So, paano po tinetest yung noise doon? Meron pong ginagamit na noise meter. So, yun po yung tinatawag na work environment measurement na nire-require po ng ating gobyerno sa mga kumpanya. So, every year po yun, tinetest regularly? Yes, a minimum po ng once a year. Once a But year. So, if you want it every day, pwede pong every day gawin. i-monitor. Para rin po sa kabutihan ng mga empleyado. Yes, Kasi nga, lalo na kapag mga machines, maingay yan masyado eh. Yung mga manufacturing. So, pwedeng constant na ma-expose ang isang empleyado, isang worker dyan, sa mga may ingay na yan, ipaglabas niya, isa na siyang bingi. Yes po. Yun po yung kailangan magkaroon ng ang kumpanya ng isang programa po, yung tinatawag na Hearing Conservation Program. Nakasama po doon yung monitoring, kung nabibingi na yung mga tao. So, kasama po doon yung tinetesting yung pandinig. So, pag sinabing hearing conservation, ito ay pag-conserve o pag-protekta natin. Tama ba yung Tagalog ko? Tama. Tama po. Pag-protekta natin sa ating mga pandinig. So, hindi lamang po yung ating physical body na yung mga kamay natin ang pinoprotektahan, ultimo ang proteksyon sa tainga, sa ating pandinig ay ginagawa rin po yan. Mayroong batas sa ating Department of Labor and Employment na add para lang dito. Yes. Yan. And Doktora, i-add ko lang po kasabay din po doon sa binanggit po ni Doktora kanina na meron tayong yung surveillance po, no, and PPE, and also yung pagbibigay din po ng lectures, awareness din po doon sa ating mga empleyado kung ano po yung hearing loss. And kung paano din po yung tamang paggamit din po ng PPE. Kasi baka mamaya meron silang ginagamit na tinatawag natin, Doktora, na ear muff, and yung earplugs, pero hindi naman po tama yung kanilang paggamit. So, yung earplugs sa banggit mo, Dr. Archie, earplugs, ito ay ano itsura? Doktora, maliit lang siya na fitted lang po siya. Opo, malambot lang po na fitted din po sa tenga. And then, actually po, ang pagpili po kung ano pong gagamitin ng PPE is based po sa kung ano po yung naging advice po ng ating occupational health and safety doctor and ating safety officer din. Kung gaanong kalambot or gaanong klase ng earplugs ang gagamitin. Kasi baka sabihin nila earmuffs na lang na may sound. Pwede ba yun? Hindi, Doktora. Iba po yung earmuffs na ginagamit po natin pagdating po sa mga kumpanya. So, iba iba yun yung sa sounds lang at saka yung sa company. Yes po. Kasi bawat pong mga device na yan, may iba-iba pong kakayanan. Kung gaano niya kayang ibaba yung hearing, yung or ingay. Halimbawa, sa isang kumpanya may production, isang production operator, tapos may machine, so ang ingay lang ay sabihin natin mild lang. So yung earplug niya is maaring pang mild lang para marinig rin niya yung kasamahan niya. Baka sinasabi, itulak mo na yung produkto para sa next na batch. Tapos siya hindi niya marinig. Diba? So, merong degree lang po yung earplug kung anong klase. Kung totally wala siyang maririnig dahil sabihin natin sobrang ingay na ng mga machines, dapat wala na rin usap-usap doon. Dahil makapal na yung gagamitin na pang-plug sa tainga.
Tama po. And pwede rin pagsamasamahin, no? Pwedeng may earplugs at may earmuffs para dobleng protection. Doktora, kasi di ba merong mga workplace na malamig. Minsan masakit din sa tenga rin yan, di ba? Kailangan protektahan din natin tenga. So, meron din tayong mga ginagamit. Actually, yung mga doktora, nag-work sa mga freezer, yung pumapasok sa loob ng mga freezer. Opo, meron din pong isang klase din po na ginagamit dyan, no, as their PPE. And then, actually, doktora, katulad nung sa mga contributory ng ganyang mga additional, like yung sa temperature naman yung naging problema. No? So, sa hearing din po kasi sa noise level din, meron din po kaming, yung sinasabi po namin 85 decibel kanina, nakapaloob yun po sa 8 hours po na shift, na regular shift. So, as much as possible po, iniiwasan po namin na lumagpas pa siya doon sa 8 hours, lalo na kung merong noise exposure talaga. So, same din po, doktora, kung malamig din po yung kapaligiran. So, may limitado din po dapat na, exposure din po tayo doon. And also, yung meron din po talagang tamang PPE po na ginagamit. Kasi kahit sabihin mo tahimik sa loob ng freezer, ikaw lang na nandun. Pero yung temperature itself can affect our ears. Yes. Diba? So, may protection din na ginagamit ang ating mga workers. Yeah. Yung kumbaga, yung noise niya makapapalitan ng temperature. Yes. Kahit na sabihin mo tahimik, it's still a noise. Kung malamig yung temperature. Yan. So, may mga diagnostic test ba tayo na ginagawa o mga test na ginagawa sa ating mga workers para malaman natin kung sila'y nabingi na to start and during the working hours nila, para mga annual, kasama ba ito sa annual physical exam? Maaari pong isama siya sa annual physical exam, especially po kung yung kumpanya ay talagang may maingay na mga proseso sa kumpanya. Pero nasama na rin ba siya sa bago para employment? Pwede rin po, no, kung alam po na may maingay sa lugar. So, ang test na ginagamit po yung audiometry. Audiometry. Yeah. From decibels, nagkaroon tayo ng audiometry. Opo. So, paano po siya ginagawa? Usually, ginagawa po ito sa isang tahimik na lugar, maring sa isang kwarto, or maaring merong mobile van na merong enclosed na space or sinatawag na sound booth. Tapos, kung magamit po ng audiometer machine, tapos kakabit po doon, pakikinggan po niya sa headphones, and then sasabihin po niya kung naririnig niya yung sound. No? May iba-iba pong sound. Merong sound na mababa, yung low frequency, yung mababa lang ang boses. Meron din sound na matinis. So, titingnan po lahat. Oo, kasi di ba may mga workplace na matinis masyado yung sound? Yes. Na parang nakakairita na sa tenga, na parang feeling mo mababasag talaga yung eardrum mo eh. So, ayan po, may mga test na para malaman ang ating pandinig ay okay pa o hindi na. Pero siguro kasama rin naman sa physical exam kung meron silang tutuli. Yung Yes, nakikita mo siya, doktora. Opo. Yung kasi maraming klase din po ng hearing loss. Meron tayong conductive hearing loss, sensory neural. Yung sa conductive po, ito po yung nabanggit mo, doktora, na merong impacted si rumen o yung earwax na nakaharang doon sa tenga. Kaya pala po hindi makadinig. Pag sensory neural naman po, yan po yung nabanggit natin kanina na naapektuhan na po yung hair cells sa cochlea. And po pwede rin po yung habang tumatanda tayo, as part of aging, no? Yes, talagang, po. sad to say, humihina na yung ating pandinig because of the damage na rin sa hair cells through the years. Yes. So, kapag po merong impacted sa lumen, ito yung conduction, hearing loss, ay madali naman solusyonan. Huwag po kayong gagamit ng mga parang kutsarita na nilalagay or hairpin sa tenga. Ang paglilinis po nito ay huwag gagamit ng cotton buds din. Kasi lalo pong napupush yung ating mga tutuli or earwax na tumigas dyan. Dapat po ay mag-consult sa isang ENT specialist para po mabigyan ng tamang management and treatment. So, mapunta tayo sa management and treatment. Nabanggit ko na rin. Paano po natin minamanage yung kapag ang isang empleyado ay nakita na natin ng hearing loss? Una muna, doktora, alamin natin kung ano yung dahilan ng hearing loss. Maaring barado lang pala. Barado lang. Tenga, no? Pwede namang linisan. Maaring may infeksyon. No? So, pwede namang magamot na antibiotic. And lastly, yun nga yung maaring dahilan pala ay ingay. So, kagaya po na naipaliwanag kanina, pwede pong mag-hearing test din ng pasyente. Para sa management, para sa diagnosis.
At saka isa pa, naalala ko lang, usong-uso to ngayon, yung mga may sipon. Di ba pag may sipon, ang tendency natin ay mabingi rin tayo. Parang may umi-echo rin sa ating mga tenga. So, kailangan talaga magpakonsulta muna sa mga doktor, sa company doctors. Pag meron tayong parang nabibingi-bingi, na masakit ang tenga, or meron palang otitis media, yung parang may liquid na tumutulo na sa tenga, pwede mag-cause ito ng hearing loss. Or doktora, ang very common yung parang may umuugong sa tenga. Oo. And yung kahit yung hilo, di ba doktora? No? Kasi part din po dun sa symptoms ng hilo, sinecheck din po yung tenga. Tsaka minsan Opo. kasi hindi napapansin ng tao na nabibingi na siya eh. So, ang ibang tao ang nakakapansin. Halimbawa, Yes. sobrang malakas na yung boses niya, na parang sumisigaw. O kaya kung halimbawa yung cellphone, mas mahina sa kanan kaysa sa kaliwa. Yes. Ayan. So, ang hearing loss ay pwedeng hindi pantay. Yan. Pwede. So, linawin natin, pwede yung isang tenga lang ang magkaroon ng pagkabingi at yung kabila ay normal. So, nangyayari ba talaga to sa mga companies na Yes, doktora. hindi pareho? Yes, doktora, meron po. May mga hindi po kinakailangan bilateral or pareho. There are cases po, doktora, na yung isa lang po ay nagsisimula na meron ng mild hearing loss and then yung isa normal pa. And then, yun po, no, yung katulad na nabanggit natin kanina na irreversible po siya. So, kung tayo ay sa una pa lang ay nakitaan na ng moderate hearing loss, so ang iniiwasan po natin siya ay magkaroon na talaga ng total hearing Severe. loss. Oo. Severe. Kasi ano mangyayari, Opo. doktora, kapag limbawa, naging severe na yung hearing loss, makakapagtrabaho pa ba siya? Actually, doktora, depende po yan sa kung ano po yung work modification na maibibigay po ng kumpanya. Like yung sa mga example po sa cases po ng mild hearing loss, no? May mga trabaho naman po na hindi nangangailangan ng matinding tawag nito yung okay po yung ating pagdinig, katulad ng mga administrative work, yung mga office work, pwede rin yung mga quality inspection, ganun po. And then yung mga iba pang mga work accommodations, like may mga ibang kumpanya po na nagbibigay din po sila ng mga yung hearing aid, kung ikaw ay diagnosed na to have a moderate Sinasupport hearing na loss, yun. sinasupport naman din Yes po po. nila. Or yung iba po may mga interpreters po, kung kaya po nilang magbigay to assist Yes. din po yung kanilang employee, no. So as much as possible po talaga naghahanap po ang kumpanya ng work na kung saan po pwede pa pong maging productive at ma-employ pa rin po yung Hanggat may buhay, may Yes. pag-asa. So, pwede magtrabaho. Pwede kahit na- magtrabaho. Oo. Siguro, parte na rin dyan, kapag naka-earmuffs or earplugs tayo sa workplace, dapat matuto na rin tayo ng sign language. Kasi di ba parang habang nakaganon, magsasign, halimbawa, ibig sabihin, sunod na production, o pwede mo sabihin, ganun. Di ba? Yes, May oo. body language na. Magandang kasama yan, doktora, sa health conservation program. Di ba? Yeah. Kasi yung mga lectures Sign about language. that. Sign language, Good idea, yes. doktora. Di ba? Para hindi ka na magsasalita dahil wala ka na nga narinig, mag-sign language na lang. Yes, opo. So, ayun, meron pa tayo na-create na bagong magiging programa. So, ano pa ang pwede nating mga treatments na ginagawa kapag merong hearing loss? Nabanggit nga ni Doktora, pwede pong magkaroon ng hearing aid. No? Hearing Ngayon aid. marami ng magagandang hearing aid. Dati yung mga hearing aid, ang Ang lalaki. lalaki. Oo, ang lalaki, Tapos nakakabit dito sa likod Oo. ng tenga. Ngayon hindi, meron Hindi mo ng na hindi kita na oo, Dito na maliliit. sa loob. Yan. So, pero bago po kayo maglagay ng, kasi ang dami namimigay hearing aid, akala nila basta ikakabit na lang. Hindi po ganun. Minimeasure pa yan sa sukat ng tenga nyo, yung butas ng tenga nyo, at kung gaano yung hearing loss nyo pa. So, na-i-adjust yung sound kasi minsan meron ako mga pasyente na may hearing aid, ang ingay, talagang ako mismo naririnig ko, parang tatay, yung hearing aid mo, humuhugong. Tapos siya, parang, sabi ko dapat pag ganun, lalo kang mabibingi, di ba? Yes po. Yung matinis yung sound. Actually, ang unang mawawala sa sound na maririnig mo yung matinis. Yan. So, yung mga matitinis na boses dyan, so, nakaka-cause ng hearing loss din yan. So, paano ba natin maiiwasan sa isang kumpanya ang magkaroon ng hearing loss? Okay. Doktora, very important po lalo na sa isang company na yung ating
empleyado ay aware po, no, sa kung anong kung ano yung task po na ginagawa nila, lalo na kung gumagamit sila ng mga equipments, may mga ibang mga gadgets, or sa environment nila may mga possible noise exposure. And meron din po kasi tayong doktor ang tinatawag na Occupational Health and Safety Team. So sila po yung nagkakandak ng mga walkthrough inspections. Sa mga medical naman po, meron po tayong tinatawag na medical surveillance. And then, ito po, sila po yung kabuuan na nangangalaga po, no? Hindi lang po sa noise exposure, no? Pati na rin po sa mga ibang hazards po sa workplace. So, sa ganun pong pamamaraan po kasi, on preventive side po talaga yung trabaho po natin dyan eh. So, unang-una kailangan yung information, awareness sa empleyado kasi kung hindi po nila naiintindihan what is hearing loss, hindi po sila magkakaroon ng self-initiative na mangalaga po sa kanilang sarili. Or aside from that is kung nagbigay na po tayo ng mga PPEs, no? Kasi nagkaroon na tayo ng administrative approach. And then, nagkaroon na rin po tayo ng mga soundproofing sa environment para malimitahan po yung level ng noise. And then, yung last dyan is meron tayong binigay na PPEs. Dapat po talaga na-explain po natin mabuti kung paano po itong ginagamit. Kasi, baka mamaya po, nandyan, sinusuot lang si PPE, pag nakikita nilang, ay, nandyan si doktora, umiikot yung safety officer. Yung kanilang mga supervisor, diba? Yes. And then, not because may mga magaganda na rin po tayong hearing aid, dapat umiwas pa rin po tayo talaga na magkaroon talaga ng hearing loss. Kasi katulad nga po na sabi ni Dr. Risa, it is irreversible na po. Yeah. So, once po nawala ang inyong pandinig na hindi po dahil sa tutuli, ay eto na ay permanente. So, Dr. Risa, meron ka pa i-share? Ang maganda sana kung may suporta din ng kumpanya, no? Kasi kung may maingay, mas maganda tanggalin yung maingay. Paano kung tao po yung maingay? Ay, turo, tanggalin na rin. So, paano po, may mga experiences mo ba kayo na may kukwento sa ating mga viewers and listeners regarding sa mga pasaway na talagang matatanggal sila? Ay, totoo. Nakwento nga ni Doktora, minsan nag-walkthrough sila, no? Tapos naka-earphones. Yes, meron doktora na, actually, earmuff lang yung inaalaw namin. Actually, ito yung sa dating workplace ko po. Earmuff kasi medyo high level yung ginagamit nilang makina, no? So, naka-earmuff pero yung pala meron pong tawag dito yung may sound, may earphone. So, syempre, nung kinausap namin yung empleyado, sa tagal din kasi siguro na operation niya dun sa makina. So, para mag-enjoy siya, may para hindi siya mainip, yun yung kanyang explanation. Pero, again, ang work naman po natin bilang occupational health physician doon is kausapin mabuti, bigyan ng lecture para talagang fully ma-understand ng employee kung bakit kayo ay nagsusuot ng ganitong PPEs at bakit ito ay dapat gawin at ito ay hindi dapat gawin. And then, kasama po kasi din dyan, doktora, is meron po tayong mga administrative na kinoconsider, like yung may mga policies po tayo. So, sa isang kumpanya, pag tayo po ay lumabag sa mga policies na yan, may kaukulang sanction po din yan. So, po pwede nung una, bibigyan mo na kayo ng parang side to explain bakit para magkaroon talaga ng engagement na malaman din talaga ng empleyado na hindi lang sa nakapag-violate ako ng policy, but it's more on protecting talaga my health. Kasi akala nila, di ba, minsan dahil malakas pa yung panilig, okay lang, kaya ko. Pero dadating yung time, hindi mo na talaga kaya. Yes. Tsaka maaari, doktora, maaring sumusunod sa kumpanya. Nagsusuot ng earplugs, ganyan. Pero pag uwi sa bahay, makikinig ng loud music. Yes. Yung pala, gun shooter, tapos hindi nagsusuot na So, kailangan ang protection, gawin mo, hindi lang sa kumpanya. Even paglabas, pag-uwi sa bahay. Environmental noise. Diba? Kasama rin natin dyan yung, yung mga hobbies natin. Nag-protect ka nga sa kumpanya, sa workplace mo. Pero yung mga hobby mo or sa paligid mo, maingay naman. So, mabibingit ka pa rin. Yes. So,
Halimbawa, merong mga empleyado ba talaga nahuhuli? Aside from doon sa kwento ni Dr. Archie, kay Dr. Risa, meron kayong experience? Oo. Mahirap talagang magpasunod po kasi hindi po komportabling magsuot. Opo. Kaya kailangan naiintindihan ng tao kung para saan yun. Kasi pag naiintindihan niya na para sa kabutihan, mas lalo niyang gagawin. Yes. Mm. Ito lang ang naalala ko kasi maingay yung pagdidrill. Yung sa Opo. kalsada, ang ingay niya Yes. talaga. Kung tayo dumadaan lang sa kalsada, naiingayan na tayo o kaya yung bahay mo ay yung tapat ay ginagawa, di ba ang ingay? Halos yung mga baso mo nga, talagang gumagano pa siya. Eh how much more yung mismo mismo. nandun sa nagdidrill. Okay. So, pero nakikita natin kalimitan yung workers na Walang manggagawa. suot, Wala doktora. talagang suot. Yes, opo. So sana nga maayos natin Maayos yan. natin to. Kasi, sabihin na hindi, open space naman kasi. So, yung sound ay parang lilipas din. Hindi po kawawa sila. Kasi, exposed na sila sa noise. Yung pang pag-drill nila, parang Yes. after nila mag-drill, feeling na nag-drill pa rin sila. Oh, another Usually- yan, another problem yan, Opo. vibration. Usually, doktora, Yung sa tawag. public places natin na-observe yan. Yes. Pero po sa company, sa loob po, as soon as meron tayong makita na ganyang mga hazard, pwede po natin talaga patigil. Yun yung tinatawag nating work stoppage. Lalo na kung nakikita talaga natin na mataas yung risk po Yung doon danger sa... nandiyan Yes, talaga. yung danger nandiyan. Pero sana Opo. ma-actionan din natin yung Opo. yung mga Tama, nasa doktora. mga nagdi-drill. Kasi na-experience, na-expose Yung mga ginagawang tayo daan. dyan eh. Opo. Sa construction Yes. din talaga, Opo, maraming opo. exposure sa ingay. Tapos, ayaw pa nila talaga mag-PPE. Lagi lang helmet, sabihin na helmet lang. Oo. May noise pa rin na Yes, involved. Kaya hindi lang talaga education kailangan yung pagkumbinsi. Oo. Yun ang- Na kailangan to, Kailangan. hindi dahil kay compliance na maglagay lang basta. Hindi po, it's for the whole good. Magkakaroon ng mga batas dahil ina-avoid natin yung mga kaukulang sakit Oh. sa isang worker. Ayan po ha, huwag kayong magagalit bakit kayo pinaglalagay ng mga o ano-ano, mga PPE, sasabihin nila, ang hirap yung mga bunny suit nila, sasabihin, bakit ba kailangan ako ganito, init-init na, ganyan. Huwag pong magreklamo kasi itong mga PPEs ay ginagawa lamang para rin sa protection nyo bilang mga workers. Ayan. So, paano gagawin kapag may hearing loss na? May trabaho pa ba na pwedeng magawa? Nasagot nga natin yun kanina. Ma-hire pa ba sila as regular employees? Yes, doktora. Katulad po ng bagay ko kanina, as long as meron po talagang task na maa-assign sa kanila na hindi naman po nagre-require ng 100% na okay yung pandinig. Yung katulad nga po ng mga example ng mga professions like yung sa mga office work, yung mga quality check lang na ginagawa, pwede naman po yun. Pwede, Opo. ayan. Paano kung halimbawa mga fast foods, di ba pwede rin sila, Yes. nagluluto sila, so makaka-hire pa rin po. Huwag kayong mag-alala kung nagkaroon ng hearing loss sa dating trabaho, ay pwede pa rin naman magkaroon ng iba pang trabaho. Nasa batas naman natin na pwedeng hire ng mga PWDs. Yes po. Opo. Mhm. Yes, doktora. So, kapag ba nagkaroon na ng hearing loss, pwede na rin silang mag-file for PWD ID. Yan. Pwede rin po. Pwede Opo. rin. And then pwede rin mag-file ng disability. Disability sa mga SSS. SSS, Yan. yes po. So, kapag kayo nagkaroon ng hearing loss, kailangan certified. Paano nalaman na meron ka ng hearing loss? Through the audiometry, mga test na ginagawa ng isang doktor. Tapos, bibigyan kayo ng medical certificate na talagang meron kayong hearing loss. Then, pwede na po kayo mag-file sa CSWD, sa mga social workers office ng ating mga city halls, ng mga inyong PWD, Persons with Disability ID. Then, meron na kayong 20% discount. So, huwag na namang gustuhin na magka-hearing loss para lang Para magka-discount, no? Oo. Oo. And then, kapag kayo ay may PWD ID, pwede nyo itong ipakita sa kumpanyang inyong ina-applyan Opo. at tumatanggap rin naman dahil according sa ating batas, pwedeng mag-hire ng PWD. Yes po. So, ayan, meron pa po kayong gustong i-share sa ating mga viewers, sa mga experiences nyo kasi diyan natututo ang mga ating
kababayan kapag merong mga kwento na totoo, realidad na nangyayari sa ating mga kumpanya. Actually, mahirap talagang magdisiplina ng tao pagdating sa hearing, wearing the PPE, no? Importante talaga, kailangan maintindihan nila kung bakit nila ginagawa ito. Ayan. Ikaw, Dr. Angie. Ako, Doktora, since nabanggit ko nga sa'yo kanina, no, yung as occupational health physician, paano mo ba ipapaliwanag sa kanila kung ano yung, kasi mamaya, katulad sa APE, magulat sila, ay, ba't nakalista ako for audio test? Oo. Ano tong gagawin sa akin? So, kinakailangan sa umpisa pa lang pinapaliwanag mo sa kanila para during the testing, participative sila, cooperative sila. And then, tama yung makukuha talaga natin ng mga results. And then, after the release of the results, kasi sa amin po, Doktora, sinasama po namin yan during our APE. And then, pag na-release na po yung results, tapos may mga kaunahang mga findings, nire-refer po namin yan sa ENT for full audio assessment. Kasi hindi po lahat sa unang result ng audio na nakalagay doon ay mild hearing loss, automatically will end up na talagang mild hearing loss. Kasi there are cases po na pag nakikita po ng ating mga specialista, mga ENT, it ends up na meron palang impacted cerumen lang. Oo. Or meron po palang ear infection. Oo. So, at least naliliwanagan yung empleyado na madalas nga po doon po sila nakakahinga ng malalim na, buti na lang pala. Akala ko may hearing loss na ako, Doktora, may infection pala ako sa tenga or nagkakasipon pala ako ng mga panahon yun, kaya buti na lang pala, nagpakonsulta ako. So, ito po yung mga realidad ng experiences namin, pero ang nakikita kasi namin doon, yung engagement talaga ng empleyado. Kasi ang importante po sa amin is nauunawaan nila bakit namin ginagawa itong mga preventive measures. And also, syempre, Doktora, pag lumabas na rin po sa trabaho, kung ikaw ay merong hearing loss, lalo na kung nagko-commute ka, paano kung tatawid ka na? Yes, na hindi mo naririnig. Tatawid ka na, hindi mo maririnig, may parating na sasakyan and all, may bumubusina sa'yo and all. So, parang ang iniisip pa rin namin yung pag-uwi, pagpasok din sa kumpanya. Talagang welfare po ng empleyado. Tatawid siya, may hearing loss siya, tapos sinisigawan na pala siya na, ayan, may parating na, parating ng sasakyan. Mababangga ka na, wala, hindi ko pa naririnig. Opo. So, napaka-importante ng pandinig. Totoo. Paano kung ikaw ay isang driver din? Diba, halimbawa, ang trabaho mo ay driver, tapos may bumubusina na pala sa'yo, hindi mo naririnig. So, napaka-importante ng ating pandinig. Isa ito sa mga senses natin sa ating katawan, at kasing importante ng ating mata, ng ating panlasa, ating pakiramdam. So, pati sa pang-amoy. So, equally important po ang mga senses natin sa katawan, kasama na dyan talaga yung pandinig. At bilang preventive care din, ay paano nga ba linisin yung tenga? Ayan. Kasi baka impacted sa luman nga. Oo. Actually, yung ating tutuli, tutuli, ay normal na parte ng katawan natin yan. Protection yan ng tenga natin, yung loob ng tenga. Kaya hindi dapat tanggalin sa loob. Ngayon, pag lumabas na siya, pwede kang gumamit ng face towel or ng tissue. Dito lang sa may bandang labas. Sa labas lang. Hindi yung kakalikutin mo yung tenga mo ng cotton buds. Kasi actually, di ba yung cotton buds, may cotton siya, malambot. Pag pinasok mo sa tenga mo, pinupush niya ng pinupush yung iyong earwax paloob. Kaya mas nagiging compacted siya. Mas lalong babara yung tenga. Kasi natural na lalabas yung earwax sa labas. Mas maganda maglinis after yung technique niyan pagkatapos maligo. Yes. Kasi malambot na siya. At yung iba gagawin pag nabibingi, lalagyan ng tubig. Papatakan ng tubig, papatakan ng oil, tapos itataktak yung ulo. So mali po yun, ha? Yung mga kung ano ipapatak sa tenga, tapos itataktak para daw sumama daw yung tubig sa kanyang oil na nilagay. Hindi po ganon. So, kailangan ay linisin lang yung labas ng tenga at huwag niyong pilitin kung ano man yung nakabara, yung baka yung pala, may sipon. Kaya pala, akala mo feeling na may nakabala sa tenga, yung pala sipon yun. Or may infection, so importante rin magpa-check up sa ating mga ENT. Yes. Yan. Pero sa company ba, pag halimbawa merong example, merong
worker na nag-complain, Doktora, parang nabibingi ako. Anong ginagawa niyo sa companies? Actually, doktora, ano pa rin siya, part pa rin talaga siya nung aming overall physical exam. Meron kaming otoscope din, no? Ayan, Bilang mga otoscope. occupational physician sa mga clinics, sinisilip namin yan. So, yun, una-unang hinahanap namin, baka mamaya merong source of infection or merong impacted cerumen at the level of the clinic pa lang, no, sa loob ng kumpanya, makikita na po namin agad yun. Pero pag towards our assessment, walang impacted cerumen and then wala namang ear infection, pero na-test pa rin namin na meron pa rin pong possible na hearing loss, no, we refer po sa ating ENTs na kasi Yes. full audio assessment na po, exam na po ang ginagawa po sa kanila. Yes po. Importante po yun na maging kapartner po natin ng ENT, Opo. no? Na sila po yung eksperto sa mga kondisyon ng tenga. Yes. Paano po kung halimbawa meron namang napasok na mga bagay-bagay, halimbawa sa isang nagtatrabaho siya, may maliit na mga piyesa, biglang pumasok sa tenga. Kasi di ba minsan foreign body, yan Opo, tinatawag yes natin po. foreign body. Sometimes sa mga EPs, ganyan, EPs, natutulog, ayan. napasukan. Well, meron nga kaming gamit po sa malimit sa mga kumpanya yung otoscope. Yun po yung parang pangsilip namin, parang flashlight na sinisilip yung loob. Depende po kung malapit lang siya sa labas, Oo, pwede namin matatanggal. matanggal. Pero kung medyo nasa loob na po, kailangan na po nating ipadala sa isang ENT na eksperto para sila po ang maingat na magtanggal nun dahil delikado rin po na baka matusok po yung eardrum. Yung eardrum. Kasi syempre, pag natusok yung eardrum, mabasag siya, masakit, bukod sa masakit, mag-hearing loss. Yes po. So, ayan po, meron ba tayong mga final na mensahe sa ating mga viewers and listeners, especially yung mga workers dyan? Unang-una po, nagpapasalamat kami for the opportunity, no, na maibahagi sa inyo yung mga tungkol sa hearing loss. At ang dahilan nito ay noise at pwede naman iwasan nitong noise-induced hearing loss kung iingatan po natin ang ating tenga at paningin. Okay, so ano po, tandaan po, no, kung may expose sa maingay, magsuot ng earplugs. Okay. Kung halimbawa naman ay pwede namang hinaan yung noise, ay mas maganda. Pero doktora, bigla may pumasok sa isip ko lang. Paano kung maingay sa bahay yung nanay din sisisigaw, baka mag-earmuff si mama. Pwede. Actually, may nabibili naman, no? May nabibili niyan sa mga hardware stores, no? Sabi, yung pala, daldal ka ng daldal, no? Kala mo, okay lang. Yung pala, may nakasuot ng earplug sa tenga. Baka kailangan si mother-in-law ang magkaroon ng education tungkol sa noise-induced hearing loss. Yes. Oo nga, no. Well, sa akin naman po, doktora, actually, yung kakumpletuhan ng mga advice na banggit po ni Dr. Risa, ang sa akin po, pangkalahatan, hindi lang sa hearing loss, no, kahit anong pong simptomas or kakaibang nararamdaman sa katawan po, wag po tayo mag-atubili na mag-consult po sa specialista and really avoid po yung self-management, no? Yun nga po, Marami yan, yung Opo. Google, ano? Yes, kasi ang sa atin po kasi talaga is katulad po sa mga, yun, nabanggit ni Doktora, yung Google, nag-check mo na sa Google, pagdating kay Doktora, pinapaliwanag ka na nga, Doktora, ang sabi sa nabasa ko ganito, Yes. ganyan, di ba? May diagnosis na nga sila. Opo, pero ang bawat kumpanya po, meron po tayong nurse, meron tayong occupational health doctor, anytime pwede nyo po silang lapitan, pwede po kayong magpasuri, bago pa po lumala yung kondisyon, makita na po agad kayo ng doktor, and also cooperate po sa kung anong occupational health and safety programs, activities na meron po ang inyong kumpanya. Kasi at the end of the day, it's still yung importance pa rin po ng health and safety pa rin po ng empleyado po yung nagmamatter po. Hindi lang po yung kung ano yung magagawa natin sa kumpanya. Kung hindi yung makapagtrabaho po tayo hanggang sa mag-retire tayo na yung kalusugan po natin ay intact talaga. Kasi Okay. baka naman nagtrabaho ka lang para sa pagtanda mo puro medicines lang. Yung iyong retirement na nakuha, ay panggamot mo na lang. Opo. Yun. Tama, So, Doktora. prevention pa rin ang ating aim na huwag tayo mauwi sa anumang mga sakit. At meron lang, eto mabanggit lang natin bago matapos. Kasi yung hilo, ang daming workers nagko-complain about hilo, especially vertigo, na may kinalaman rin sa tenga. So, medyo bigyan natin ng konting kaalaman sila tungkol sa vertigo related to ears.
Actually, tama kayo, doktora. Merong vertigo na ang dahilan ay tenga. So, pag ganyan, kailangan talaga check up na sa ENT. So, by that time, nire-refer na po namin sa specialista. Yes, kasi safety-wise, no, pag kunwari habang nagtatrabaho, no, doon sumumpong yung vertigo, no, baka ma-aksidente. Pwede kang tumumba at Karoon ng aksidente. injury. No? Lalo na kung mga heavy equipment yung ino-operate mo, tapos bigla kang napalingon. Oo. Diyan, nako, hilong-hilo sila. Eh Yes. baka may lalo pang mga ma-aksidente, iba pang mga workers. Madamay pa yung Oo. iba. Oo, plus yung production, biglang maraming losses. Ayan. So, kapag may nararamdaman na po, huwag magkatubili na magkonsulta sa inyong mga occupational doctors na matatagpuan sa mga clinics. So, ayan po, marami na naman tayong natutunan ukol sa hearing loss. So, maraming salamat po, Dr. Angie and Yes. Dr. Lisa, sa pagbabahagi ninyong mga kaalaman sa ating mga kababayan. So, meron ba kayong mga gusto pang batiin bago tayo mag-end? Sige, Dr. Lisa, go ahead. Yung ating mga members ng PICOM, Ay, Laguna. yes, opo. Una-una po, no, Doktora, una-una, nagpapasalamat po kami sa iyo sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin, no, kasi malaking bagay po ito, no, Yes, na ma-share natin. Yes, nakakapag-share po kami, no, lalo na yung extent of reaching out po, no, sa lahat, no, related po sa hindi lang sa noise hearing, kung baga kung ano rin po talaga ang presence po, no, ng isang occupational health doctor po, no, sa isang kumpanya. And also chance na rin po batiin po namin ang aming PICOM Laguna doctors po, no, na sila din po ay kasing busy din po natin, na tumutulong din po pagdating po sa health and safety din po ng ating mga empleyado. Pasalamatan din natin si Dr. Romeo Marcelo, Yes, opo. ang PICOM Laguna President. Yes. Opo. At si Dr. Ria Salazar Fajardo na National PICOM National President po. Yes, And PICOM National President. Doktora, idagdag ko na rin po ang immediate past president ng PICOM National, si Dr. Phil Pangilinan. Mga taga Laguna po ito. Oo. Yun po. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig at sa ating mga doctors na sila Dr. Angie at Dr. Risa, nagbahagi ng kanilang mga kaalaman sa larangan ng hearing loss. So hanggang sa muli, abangan niyo po ang mga susunod pang episodes at matuto upang ingatan ang ating mga katawan dito sa Bantay Kalusugan. Kaya ang aming mensahe, bantayan ang ating kalusugan upang ang sakit ay maiwasan.